na nag-neuter ng fur babies. Parang ang tao kasi magiging very aware na sa how to be a responsible owner, worthwhile activity. Malapit sa puso ni Daniel ang mga aso at pusa at maging siya ay may sariling fur babies sa bahay. Bago ito, nagkaroon din ng early birthday celebration si Daniel kasama ang mga bata sa child house. Nauna nang sinabi ng aktor na nais niyang bumawi ng quality time sa kanyang pamilya at kaibigan sa kanyang kaarawan. Race to daw, Lydia Simerus, Pampanga. At trending sa social media ang isang paresan sa Pasay City dahil sa overloaded at hangli nitong panindang pagkain. At syempre dahil na rin sa karakter ng may-ari nito na kilala ngayon bilang Diwata. Ang pinipilang pares at chicken joy ni Diwata sa may puhunan kaya mo. Sikat yung Diwata. Diwata ba? Nakakatawa nga naman, dahil ngayon po mga kapunan, dalawang ina po ito. Merong pares overload dito. Pares overload light. Overload mga At meron ding chicken light. Lahat po ng mga tao dito hindi lang minuto kundi oras din silang bumipila para lang ma-experience ang sikat at hype na hype. Siyempre yung pares at yung chicken. Isang taon na tong paresan po. Dito sa lugar na to, bago lang, pero sa kalsada kasi ako dati. Oo. So, pinalipat lang ako dito. Oo. Dito, magdadalawang buwan pa lang. Dalawang buwan. Pero ano naman siya natin, malakas na kaya lang sa kalsada lang, kaya lang super clearing. Oo. Mabuti nakahanap ako ng pisto. Sarang bulaklak kaya lang sa kalitsong kawali, ay yung overload natin. Overload. Oo, so... Wow! Kaya yung the best seller, titikman natin yan. Wow, sarap. Grabe. Nagsimula doon, nagkaroon ka ng ganitong spasyo, in-expect mo ba na ganitong karami? Hindi, talagang kahit ako talaga nagulat ako, nagpapasalamat ako siyempre, hindi ko akalain na ganito karami ang customer ng Diwata Pares Overload. Oo. Simula nung nag-underize ako, pinakits ko talaga na pangmasa yung price ko, saka dumami yung customer ko. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Sabado alas 5 ng hapon. At susunod, mga tropa ng Pilipinas, Amerika at France, sabay na nagsanay sa laot gamit ang kanilang barkong pandigma at helicopter. At paghataw ng K-pop girl groups na BINI at G22 sa international stage. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sumabak sa halos sabay-sabay na pagsasanay sa Balikatan at sa Laknib 2024 ang mga tropa at land, air at maritime assets ng Pilipinas at Amerika. Live mula sa Sulusi, nagpapatrol si Caterina Domingo. Walang kabuntag ko eh. Unang beses na gagawin ang multilateral maritime exercise sa Balikatan kasama ang France. Ano ba ang mga hinarap na balakid o hamon sa laot kung meron man ng mga kasali rito? Bernadette, ang matinding init ng panahon ang isa sa mga pangunahing hamon na kinaharap ng mga tropang sumabak sa Balikatan exercises ngayong araw. Sinubok dito ang kanilang koordinasyon at ang kanilang kakayanan na magpalipad at magpalapad ng dalawang klase ng helicopters sa buntag ba? Ay, kaon, basig na ni Sobra. Kamera. Isang sugat ang pasyente ang kailangan i-evacuate mula sa barkong naglalaya. Iyan ang senaryo kung saan kailangang magkatuwang na kumilos ang mga tropang Pilipino, Amerikano at Pranses sa Sulusi sa kasagsagan ng sikat ng araw. Sa loob ng isang oras, inihanda ang BRP Davao del Sur sa aktwal na paglapag ng Agusta helicopter ng Philippine Navy at pagsakay ng pasyenteng nasa stretcher. Matagal ka na kang kaila. Touch and go exercise naman o mabilisang landing at take-off na walang isinakay o ibinabang pasahero ang isinagawa ng French helicopter na Airbus AH-160 sa pinakamalaking barko ng Philippine Navy. That is very significant na makita natin that we are capable to conduct flight quarters operations together with our partners. Makaka-apply naman natin siya especially kapag may mga emergencies, kapag may mga medical illness ng ating personnel sa mga different islands, we could actually use our aircraft to transport from the islands going to the vessel and then proceeding to the medical facilities. Bukod sa mga cross-deck landing, nagsanay din ang mga tropa ng replenishment at sea exercises.
kunyari, lacking na sa fuel or sa water, so kailangan to extend yung kanyang deployment sa isang area, the ship will be needing yung fuel coming from a supply ship. We have a delivery ship and then of course yung supplying ship and at the same time may receiving vessel tayo. So dapat they are moving together para masuportahan yung needs naman ng isang receiving vessel. Kasabay ng pagsasanay sa laot sa ilalim ng Balikatan 2024, sumabak naman sa live artillery fire exercises ang mga tropa ng Philippine Army at US Army Pacific sa Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija sa ilalim naman ng taunang Salaknib exercises. Nagpalitan din sila ng kaalaman sa jungle warfare at paggamit ng modernong kagamitan. And we know that the Filipino Army runs a really extensive force, and so there's lessons to be learned there how to operate in the jungle. It's an unforgiving environment, and so we want to learn from our Filipino counterparts on how they operate here on the island of Luzon and elsewhere. And it's a great course to build that partnership going. The U.S. Army, they brought a lot of new equipment and introduced new trainings to learn how to use those equipment, learn how to operationalize those capabilities that is new to us. Bukod sa mga pagsasanay sa lupa, himpapawid at dagat, bahagi rin ng balikatan exercises at humanitarian and tulad ng pagtulong sa mga paaralan at health centers. Ngayong taon, nakatuon ito sa ilang komunidad sa Northern Luzon, Central Luzon at Palawan. Aside from building schools, we also are training them for other responses for disaster, for first response, for first aid. It's really about making a long-term investment in the relationship between the military and those local communities that we serve. So it's great to get out there and interact with not just people in uniform, but normal everyday Filipinos. That is one of the highlights about camp. Pero para sa ibang sektor, lalo lang lalala ang tensyon sa West Philippine Sea dahil nandoon ang mga tropang Amerikano. Kung nagbi-build up ang China doon sa West Philippine Sea, parang ganun din yung ginagawa ngayon dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga EDCA sites. Nauna nang iginit ng National Security Council na hindi paghahanda sa gyera ang balikatan at bahagi lamang ng taunang pagsasanay ng dalawang bansa na ilang dekada ng magkaalyado. Pero binanggit sa pagsisimula ng balikatan na isa sa focus ng military exercise ang pagtatanggol sa teritoryo. Bernadette, sa Sabado ay pagpapatulupin ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France ang kanilang cross-deck landing exercises bago tuluyang tumawid mula sa Sulu Sea patungo sa West Philippine Sea. Dito inaantabayanan ang unang pagkakataon na isasagawa ang drills sa labas ng 12 nautical miles na territorial waters ng Pilipinas. Bernadette. Maraming salamat, Katrina Domingo. Ingat kayo dyan sa laot. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinalaki at mas modernong passenger terminal ng Batangas Port. Inaasahang magpapalaki pa ito ng kapasidad ng bilang ng mga biyahero mula sa iba pang mga lugar sa bansa. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Mula sa dating maliit at siksikan, ganito na ang itsura ng Batangas Port ngayon, matapos makumpleto ang modernisasyon ng kanilang passenger terminal building. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng gusali na tinuturing na pinakamalaki at modernong passenger building ng Philippine Ports Authority. Mula sa dating 2,500 pasahero kada araw, aabot na sa 8,000 maging kapasidad ng Batangas Port kada araw. Fully air-conditioned na rin ang mga passenger lounge. At may mga pasilidad para sa mga matatanda at PWD, gayon din ang mga lactation room para sa mga nagpapa-breastfeed. Kompleto rin ito sa mga baggage x-ray machine, walk-through metal detectors at CCTV. It is a gateway to the nation's dynamic capital region, a portal to agricultural powerhouses, access point to island tourism paradises, and a receiver of goods that fuel the vibrancy of our economy. True enough, maximizing the port of Batangas helps in decongesting our Manila ports, causing the dispersal of economic activities to places more than capable
of housing, entrepreneurial, and industrial boom. Naniniwala ang Pangulo na sa pagpapalago ng Batangas Port,